Another patient, another x-ray. So, tatalakayin natin yan. Tingnan nyo itong mabuti. Yan. So, ganito ang kwento niya. Itong patient na to is nakakaranas ng matagal-tagal ng pag-ubo na may kasamang plema, masakit na dibdib, masakit na likod, at low-grade fever or fever kada hapon. So, technically, anong isipin natin kapag ganyan ang symptoms? Possible TB na symptoms. So, ito yung x-ray niya last December. Kung makita mo, although kahit hindi ganoon kaganda rin yung sinad sa atin, kita mo na may something dito. 'Di ba? May something. Ayan, dito. So, ang question is, ano yan? Ngayon, hindi ko lang sigurado kung nagpakonsulta siya that time, pero base sa kanya nabanggit, binigyan siya ng antibiotics. Pero hindi ko alam kung dito siya binigyan or dun sa isa. Ngayon, ito yung December niya. Nagpa-x-ray ulit siya. Ito yung lumabas. Ayan. So, ito, January na, nagpa-x-ray. Kung may observe ninyo, parang mas kumapal, di ba? So, hindi ko alam kung dito siya binigyan ng antibiotics or yung last year. Ngayon, pag tinanong mo, wala pa ring pagbabago sa kanyang symptoms. At ito na yung pinaka-latest niya. So, kung titingnan mo, palala yung kanyang x-ray. So, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung tabi-tabi yung tatlong picture. Ayan, kung makikita nyo, dito sa una, ito pa lang siya. Ito, medyo kumakapal na siya. Tapos, wala pa masyadong involvement dito sa baba. Ngayon, ito yung pinaka-latest. Ganto na siya. Makikita nyo parang may cavitation na siya, no? Tapos, mas kumakapal na siya dito hanggang dito. So, kung titingnan natin, palala yung nakikita natin sa x-ray niya. So, kung nagkaroon man siya ng history ng pagtitreat ng pneumonia, kung nag-consider initially ng pneumonia, pero nag-treat pero wala pa ring improvement, the best thing is to do sputum, magpadaha ka na ng plema, or maybe the physician, pwede na makapagbigay ng gamot para sa tuberculosis. Number one reason is that yung symptoms pa lang, chronic cough or matagal na pag-ubo, may plema, naglalagnat tuwing hapon, masakit ang dibdib, masakit ang likod. Ang question dyan is, meron ka bang pagkawala ng ganang kumain, at saka pagbaba ng timbang or pagbagsak ng iyong timbang. So kapag ganun, yun pa lang, symptoms-wise pa lang, TB yung i-consider natin. At ito yung basa. Ito yung nakalagay, hazy densities are noted in the right upper and lower lobe with cavity. Cavity lang yung napicturan. Pero kung bubuin ko to, malamang sa malamang, with cavitation ito. Tapos, in the former. So, hindi ko maintindihan ko ano yung kadugsong yan. Pero, siguro, pinag-compare yung luma na meron nang nakita na cavitation as compared dun sa luma niyang x-ray. So, heart is not enlarged. Pulmonary vascularity is within normal limits. Hemidiaphragm, sinuses, and visualized osseous structures are unremarkable. So, ibig sabihin yung buto, yung hemidiaphragm niya, yan ay puro normal. And then, the impression is Koch's etiology is primary considered. So, ibig sabihin ng Koch is other term natin sa tuberculosis. Cannot rule out concomitant pneumonia. Pero, pagdating kasi sa pneumonia, base sa kanyang history, nag-treat na siya ng pneumonia, but still, mas pumapangit yung kanyang x-ray kahit nag-antibiotics na. So, definitely, hindi antibiotics ang kailangan niya. Ang kailangan niya ngayon is anti-TB medication. So, mas maganda po na makapunta na kayo sa doktor ninyo kung kailangan nyo na mag-start ng anti-TB or TB medication para po hindi na po tuluyang masira or mabutas yung iyong baga. Kasi ang ibig sabihin po ng cavitation, parang nauukok yung inyong baga because of the infection ng TB. Ang problem pa with TB is kapag po na-damage ang baga ninyo ng tuberculosis, hindi na po yan tutubo ulit. So, magiging ganyan na po yan. Ngayon, base sa symptoms yun din, meron din kayong shortness of breath. Possible po na mas mahirapan kayong huminga kapag lalong nasisira ang inyong baga. Kaya po, ang mas maganda, isave po natin yung natitira ninyong baga by taking anti-TB medication. Of course, importante rin po yung sputum gene expert para po malaman natin kung tumatalab pa rin po ba yung mga gamot, anong klaseng
paggamot na po ang ibibigay sa inyo or anong klaseng mga gamot po ang ibibigay sa inyo. So, pinaka-best po is makapag-follow up kayo. Kung kayo po ay nakakahawa pa, possibly, yes. Kasi nag-e-evolve pa rin po yung TB ninyo. So, pinaka-best, visit your doctor na po ASAP. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.